morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sa mga sulok man tayo ng ating mundo, ay di umaga dyan, hapon o gabi, sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo mawala ng pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabolol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Magandang buhay sa ating lahat, makabayan! At before tayo mag-start po ng ating talakayan ngayong araw, i-greet muna natin po ating makabayan, mga salud viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. So happy birthday po sa lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Pag-usapan natin ngayong araw, ito nakatawang makabayan at sa talang nakagulat po. Well anyway, hindi naman ganun kagulat kasi pag-usapan natin si Senator Cynthia Villar. Itong attitude ni Cynthia Villar makabayan, marami talagang hindi to na gusto sa kanya. Bakit? Kasi meron siyang Senate hearing. Doon kasi sa napag-usapan ng makabayan, kasi meron pong mga kababayan natin na mga pamilya at maraming pamilya makabayan na nakatira doon sa isang lupa na pamumuari po ng gobyerno natin. So kinausap po ni Cynthia Villar itong ahensya at saka sabi niya dapat daw palayasin doon. At bakit hanggang ngayon daw hindi pa pinalayas doon? So ang sabi po or yung sagot po ng ahensya na yon na kinausap ni Cynthia Villar, sabi niya hindi daw ganun kadali makabayan kasi marami pong mga pamilya na nakatira doon. Nang sumagot itong si Cynthia Villar makabayan, abay nakagulat, sabi niya bigyan na doon ng pera kasi kapag mayroong pera daw ibinigay dito, susunod daw sila makabayan. So nung narinig ho yun ng mga netizen na makabayan natin, abay hindi yun na gusto makabayan kasi parang ang dating po dito sa pagkasabi po ni Cynthia Villar, parang ipinamumukha niya sa pamilya na yun, yung nandun po sa nakatira sa lupa na yon, mukhang pera makabayan. Correct me if I'm wrong, kung pareho pa tayong pag-isip yung iniisip. Di ba mga kaabayan? Naisip ko kasi dito na baka totoo po yung mga kumakalat na mga balita na mga sabi-sabi na ito pong si Cynthia Villar ay meron talagang attitude ng ganyan mga kaabayan, yung may pagka-matapuburi po. So doon po sa kanyang sinabi, parang napurog ko dito na totoo po yung mga kumakalat na mga sabi-sabi na itong si Cynthia Villar ay matapuburi mga kaabayan. Di ba pwede naman kasi niyang pagsabihan dito na even though yung mga nakatira doon sa lupa na yon na sila po parang tinatawag natin na squatter mga kaabayan. Di ba pwede naman sabihin natin dito sa ahensya po na gagawa tayo ng programa dito, relocation po sa mga pamilya na yon at saka bigyan ho natin ng konting ayuda para pantulong sa kanila at para maganda po yung proseso sa paglipat ng pamilya niyo mga kaabayan. Di ba? Hindi natin dapat sabihan na bigyan natin ng pera, kapag mayroong pera, susunod ho yan. Ang pangit talaga pakinggan mga kaabayan. Parang gaganon yung tenga ko ng ganon. Kahit ganon po yung mga pamilya na yon or meron silang nagawa po na hindi maganda mga kaabayan, pero hindi natin dapat napagsabihan na ganyan. Pinagmumukha mo na mukhang pera, ang pangit eh. So mamaya para meron tayong para malaman natin ang buong istorya makabayan, ipapakita ko sa inyo mamaya yung balita at saka yung video. O sa pag-usapan rin po natin, ito viral na viral makabayan. Si Mr. Sasot Rogando, abay merong post sa kanyang Facebook page na kung saan alam nyo ba na di ba nanawagan sa dito na gusto niyang ipa-co-audit yung lahat po ng mga congressman na nandun po sa Kamara Makabayan dahil daw sabi, di ba meron siyang hashtag na ginagamit dahil hindi mo oo pera yan, yung ganun makabayan. Nakita na ba natin yung hashtag na ginagamit niya? So itong si Mr. Sasot Makabayan, abay nanawagan siya sa mga influencers doon sa Facebook na talagang sikat na sikat makabayan at saka meron siyang post sa kanyang Facebook account na kanyang tinag dito. Ang nakakatawa kasi meron po actually itong influencer na to na kanyang tinag makabayan, nag-reply po, pero isa rin po na reply, pero a good thing dito ay hindi siya dito sinakyan masyado makabayan.
isa lang po na comment. Abay, napahiya doon sa comment si Sas Rogando Sasot, mga kababayan. Napahiya po kasi hindi siya sinakyan dito. So I believe yung pong influencers na yon na sikat talaga, mga kababayan, dyan sa Facebook, and I'm very sure nakita nyo na po yan sa Facebook. Hindi siya dito ayaw niyang pumasok, mga kababayan, sa politics. Kasi alam niyo na po yung politics, mga kababayan, di ba, napaka-critical po yung politics. At saka medyo delikado rin po yung politics, napakainit pa naman yung political dyan sa Pilipinas, mga kababayan. So tama lang po ang ginawa dito ng influencers. Hindi ito pinagbigyan si Sas Rogando Sasot, mga kababayan. Ngayon, maiba rin po na concern dito yung kanya mga followers. Ano yan, Sir Ivan? May na-post siya na isang picture. Na picture niya mismo, mga kababayan, na kung saan kitang-kita niya, whole body niya. At doon po sa merong isang bagay na nakita, mga kababayan, na maki-question dito yung loyalty ni Mr. Sasot, kung saan ba talaga siya dito dapig, ay sa Pilipinas ba o sa China. Meron, mga kababayan, at sa magkakaroon tayo dito ng crowdsourcing. Kasi siyempre, hindi ako sure po, sa aking nakita rin po, hindi ko sure nakita ko na yung item na yon or yung yun, mga kababayan, kung ito ba related doon sa government sa China. So dapat magkaroon tayo ito ng crowdsourcing. Magpatulong ako sa inyo, mga kababayan. Baka kilala nyo po yung yung icon na yon. And also, ito ang napaka-grabe, mga kababayan. Alam nyo ba na tinawag po ni Mr. Sasot si BP Inday Sara ng nakaka-degrade po na term, mga kababayan? Yes, nakadegrade. Yung nakakababa po ng pagtingin natin sa isang babae, kasi tinawag niya yung foul words na napakapangit talaga eh. Tsaka alam niyo dito nabas na si Sasot kasi sumusubra sa, mga kababayan. Nabasa ko nga doon sa comment sa baba sa kanyang post, sabi niya, Sas, wala kang ambag sa Pilipinas. Kasi nagalit sa kanya yung siyempre, of course, na solid na supporter rin po ni BP Sara, mga kababayan. Bakit niya tinawag na ganun si BP Sara? At para maintindihan natin, ipapakita ko mamaya ang kanyang post, mga kababayan. And I'm not sure kung itong post na to ay nag-exist pa ba hanggang ngayon sa kanyang account, mga kababayan. Kasi kinuyog ditong si Sas. Also, pag-usapan rin po natin, meron akong question, mga kababayan. So ito po ating question for the day. Ang tanong natin, kung napapanahon na ba na ipagbabawal sa Pilipinas yung mga malalaswa na mga movie, mga kababayan? Yung malalaswa na mga movie, yung mga alam niyo na mga movie na mga sundot-sundutan, yung kot-kuotan, yung nakita po yung lubot, alam niyo na, mga kababayan, 'di ba? Siyempre, okay naman yan, nandiyan naman sa Pilipinas yan, kahit sa sinihan nakita natin yan, sa Viva Max, at saka even doon sa Facebook accounts, 'di ba, nakita na niya, mga kababayan. So ang tanong natin dito, kasi ito po yung napag-usapan ngayon. Ito hindi ko na talagang nagiging statement of the day kahapon. Ito ang tanong kung napapanahon na ba na ipagbabawal po sa Pilipinas yung mga malalaswang video dyan or mga movie dyan sa Pilipinas. Please comment down below, mga kababayan. At saka pag-usapan natin yan mamaya. And of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi tumurilo ng bao ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. So syempre, before tayo magsama, kababayan, kumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo ng kalagayan. Kumusta rin ito, mga kababayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At syempre, nandyan din po, mga kababayan nating DDS all over the world. Hi to the mga kababayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Unit Team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki Dusting Channel. Thank you so much at maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At sa mga kababayan, please don't forget to like always our vlog. Please like our video, okay? Gusto ko itong sabihin, mga kababayan, kasi gusto ko na makita nyo po na magkaroon dito ng animation or effect yung like button every time na magla-like kayo dyan sa mga kababayan. Sabi nga nila, nasabihin daw ito, please like our video, okay? So don't forget, mga kababayan. And also, siyempre, welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel.
At mga kabayan, siya nga pala may nagtanong kay Sir Ivan. Nagtanong siya tungkol sa balita kahapon na pinost ko sa ating mini balita mga kabayan. Yung mga screenshots po. Meron kasi siyang nabasa na sabi niya kinasuhan daw si AJ Rabal, si Angelicang, yung mga Viva Max po na mga stars mga kabayan or yung mga 6-star mga kabayan, sila si Angelicang. Di ba kinasuhan o sila ng social media o yung yung kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas. Di ba kinasuhan mga kabayan? So tatanungin ko lang po dito, ito kasing si Angelicang at saka si AJ Rabal mga kabayan, meron silang post doon sa kanilang Facebook account. Baka siguro hindi lang nakita aking balita. Actually, pinag-usapan ko na to doon sa 4 vlogs ago na ba, tungkol ito kay Angelicang, na meron kasi siyang na-post doon sa Facebook account mga kabayan, yung kanyang movie doon sa Viva Max na yung, alam nyo na, yung kutkuutan mga kabayan, yung laplapan. Pinost niya kasi doon sa kanyang Facebook account. At saka marami nakita nito, ilang milyon po. So itong video na to ay nakaabot po doon sa grupo ng mga lawyers yung nagbabantay na ngayon sa mga hindi magandang gawain ng mga content creators. So sila po ay kinasuhan mga kabayan. So ang kaso na yun, katulad po doon sa ikinaso kay Tony Fowler. Actually, hindi lang dalawa na makakinaso mga kabayan. Aside po na Tony Fowler, di ba si Angelicang, at saka ito rin po si AJ Rabal. Si AJ Rabal, siya po ay anak po ni Jeric Rabal mga kabayan. Kilala ba natin si Jeric Rabal? Yung mahilig po laging bida doon sa gubat-gubat po ng mga movie mga kabayan. Yes, si Jeric Rabal. Siya po ay anak po yan si AJ Rabal. So ngayon, sila po ay kinasuhan. At saka meron pang dalawa na Viva Max actress mga kabayan. So yun po. So anyways, pagpatuloy po natin ang usapan sa sundutan mamaya kasi meron kapapakita sa inyo kasi napag-usapan ho yung mga kabayan tungkol dito sa kung napapanahon na ba na ipinagbabawal na sa Pilipinas yung pagpalabas po ng mga malalaswang mga salida, yung mga movie mga kabayan, okay? But before that, bakit na pumunta doon? Ipapakita ko muna sa inyo yung balita. Siyempre, good news muna mga kabayan tungkol dito kay PBM at saka sa programa po ng Food Stamp Program ng DSWD. So, for more details, let's watch this! Nagtipon-tipon ngayong araw ang mga benepisyaryo ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program sa bansa. Ikinalugod naman ng Social Welfare Department na mapabilang ito sa flagship program ng Administrasyong Marcos Jr. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Pareho ng senior citizen si Nanay Aida at ang kanyang asawa. Pero pilit pa rin naghahanap buhay para kahit papano ay maitaguyod ang kanilang pang-araw-araw. 500 piso ang kalimitang kita nila sa isang araw. Kaya naman malaki ang pasasalamat ni Nanay Aida sa Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng DSWD. Ngayon daw kasi nakasama sila sa pilot run ng Food Stamp Program, hindi na nila pinoproblema ang pagkain para sa kanyang pamilya. Ang buhay namin, minsan meron, minsan wala. Pero nung nakasali ko dito, mas okay ngayon dahil kasi yung 3 beses isang araw, nakakain namin yun. Dati hindi. Kanina, muling nagtipon-tipon ang nasa 50 benepisyaryo ng programa mula sa Tondo, Maynila. Kabilang sila sa 3,000 na benepisyaryo sa pilot run ng programa mula sa Cagayan Valley, NCR, Bicol, Caraga at BARMM. Bit-bit ang Electronic Benefits Transfer o EBT card na maaaring ipambili ng mga masusustansyang pagkain. Agad pumila ang mga benepisyaryo. Para iwas scam o daya, hinihingan din ng fingerprint ang may-ari ng card. 2 tao ang pwedeng mag-register ng fingerprint. Sa food stamp credit, hati na agad ang budget para sa 3 uri ng pagkain. 1,500 pesos ay nakalaan sa bigas, mais at tinapay. 900 pesos naman para sa karne gaya ng isda, manok at baboy. At 600 pesos naman para sa gulay at prutas. Tatagal ng 6 na buwan ang buwan ng ayuda mula sa food stamp program para sa pilot implementation nito. Ikinatuwa naman ng DSWD ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isama sa flagship program ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program sa pamamagitan ng EO number 44. Malaking tulong yan. We welcome this issuance from the President ng Executive Order 44 declaring the food stamp program as a flagship program of the administration. First and foremost, by declaring that this is a priority program, so we are assured of having a funding next year.
So makakasama po ito sa General Appropriations Act, kasama na po sa national budget next year. Tinatayang nasa 1 milyon na may hirap na pamilya ang matutulungan ng Digital Food Stamp Program. Kabilang dyan ang mga may hirap na mababa sa 8,000 piso ang kita kada buwan, buntis at ilang benepisyaryo ng 4-piece. Okay mga kababayan, explain ko lang po dito, baka hindi po naintindihan po ng kababayan natin, ano ba yung flagship program mga kababayan? Flagship program. So, ang ibig sabihin kung i-convert natin yan sa mga devices, yan po yung mga high-end po ng mga program mga kababayan. High-end program, meaning yan po well-funded, mga priority program po ng Marcos administration, at saka hindi ko sinasabi dito mga kababayan na ito po ay long-term po na program sa gobyerno natin. Hindi po, pero ito ay well-funded po. At saka ito po ay naging tatak Marcos mga kababayan. So, kung nagustuhan niyo po, and I'm very sure na marami na gusto dito sa programa na to kasi marami pong natutulungan po ng mga kababayan natin itong Walang Gutom 2027 na food stamp program mga kababayan. So kung gusto niyo lang po na maipagpatuloy pa ito in the coming future, na after po kay PBBM mga kababayan, dapat piliin natin dito yung karapat-dapat po na magiging pangulo mga kababayan, yung magiging successor po ni PBBM. So dapat isipin ho natin yan kung sino ang susunod po kay PBBM this coming 2028. Okay? So mga kababayan, pag-usapan po natin dito, ito rin tungkol po sa kay PBBM pa rin kasi di ba alam ho natin yung Maharlika Investment Funds, di ba? At saka yan po yung naaprubahan na at marami na po dito na mga investors from other countries na nag-invest na dito at ang iba ready na po dito na mag-invest mga kababayan. Alam nyo ba, maraming nagulat kasi ito pong programa na to, yung Maharlika Investment Funds ay pinasususpende muna ni PBBM mga kababayan. Bakit Sir Ivan? Kasi nga, siyempre, nung nireview niya ito, at kasama po dito sa pag-review niya, siyempre si E.S. Bersamin mga kababayan, ang kanyang advisors, meron pong nakita doon sa IRR, yung rules and regulations po dito sa programa na to, yung MIF or project na to, na hindi po nagustuhan ni PBBM mga kababayan. So, ang ibig sabihin yan, merong flaws yung proyekto na yan na baka ito'y vulnerable po sa corruption mga kababayan. Yes, ito yan. At saka nagtanong-tanong ako doon sa mga ibang vlogger, makilala natin, saka mga sikat na mga vlogger, mga kababayan. Nagtanong ako dito tungkol po sa MIF, yung bakit sinuspende ito ni PBBM. Kasi meron I think, dalawa po dito na congressman yata. Kasi isa rin po sa dito sa nagbigay po ng advice tungkol dito sa mga ginawang IR mga kababayan na parang taliwas at hindi na po ito original sa pinag-usapan na ni PBBM noon mga kababayan. Kasi nga yung MIF, 'di ba, ang original po na author, at saka yung principal author niyan 'di ba si PBBM. Si PBBM pinagawa niya ito, yung batas na to, doon po sa mga congressman at saka sa mga mamabatas natin. Meron daw dalawa na dito na parang hindi natin alam, baka kung pinagpatuloy itong MIF mga kababayan, baka mangyari to ay ito po ay magiging alam niyo na, maging source of corruption. At saka siyempre kapag mayroong corruption mga kababayan, saka pumutok ho ito, at saka ito baka plano ito na mga gustong manira kay PBBM in the future, buti na lang nakita kagad makabayan ni PBBM. So kaya ito ay pinasuspende at ito po ay pina-correct mga kabayan ngayon. So suspended muna. At para maintindihan natin yung balita mga kabayan, ipapakita ko sa inyo yung balita. For more details, let's watch this. Matapos paspasan sa Kongreso at maisabatas, sinuspindi rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad ng Maharlika Investment Fund. Kailangan daw pag-aralang maigi ang Implementing Rules and Regulations o IRR. Nagbabalik si Mayan Los Baños. Sa memorandum ng Malacanang para sa Bureau of Treasury, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, pinasususpindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ayon sa memorandum, kailangan munang aralin ang IRR ng batas. Pirmado ito na Executive Secretary Lucas Bersamin noong October 12. Sa isang bukod na pahayag, sinabi ni Bersamin na gusto ng Pangulo na mapag-aralan ng maigi ang Maharlika Fund IRR. Yan ay para masigurong ang batas ay makatutulong sa pag-unlad ng bansa at para na rin matiyak ang transparency at accountability. July 18 ang pinirmahan ni Pangulong Marcos ang batas para sa Maharlika Investment Fund. Ilang buwan matapos niya itong sertipikahan bilang urgent. Noong Agosto naman inilabas ng Bureau of Treasury ang IRR ng batas. 50 billion pesos ang kontribusyon ng Land Bank of the Philippines para sa initial seed money ng Maharlika Fund.
50 billion pesos din ang manggagaling mula sa national government at 25 billion pesos mula sa Development Bank of the Philippines. Noong nakaraang buwan ay inirimit na ng LBP at DBP ang kanilang kontribusyon para sa Maharlika Fund sa Bureau of Treasury. Sa ilalim din ng IRR, bawal mag-contribute ng pondo para sa Investment Fund ang Social Security System o SSS at Government Service Insurance System o GSIS. Sang-ayon ang ilang senador sa hakbang ng Pangulo na suspindi ng implementasyon ng MIF. Giit ni Senator Risa Ontiveros, minadali ang pagpasa sa MIF. Inaasahan ko na ang suspensyong ito ay nangangahulugan na nagsisimula ng pakinggan ng Pangulo ang ating mga babala. Sa katunayan, maraming probisyon sa MIF Act ang nangangailangan ng masusing pagsusuri na sa aking pananaw ay hindi basta-bastang maisasaayos dahil malinaw na minadali ang batas at hindi tayo handa ngayon na suportahan ang isang wealth fund. Tinawag naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na very good development ang utos ng Pangulo dahil sa mga butas o depekto daw ng batas, hindi pa raw handang maipatupad ang MIF. Naniniwala rin si Senador Jesus Codero na hindi malinaw ang mandato at direksyon ng investment fund. Well, marahil patunay yon na yung pinasang batas ng Kongreso ay kulang pa sa pag-aaral at nagpapasalamat ako kay Pangulong Marcos na nakita niyo yun at kung anumang mga butas o pagkukulang na kailangan ayusin at linisin ay maaaring mahabol at ayusin pa sa IRR. Sa Kamara naman, tiwala si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sa naging desisyon ng Pangulo sa MIF. That the President must have his reasons and we trust his instincts on this. And I think we have nothing to lose if we support the President. Handa naman daw si House Ways and Means Committee Chairman at Albay Representative Joey Salceda na payuhan ng ehekutibo, lalo't naging bahagi siya ng Technical Working Group na bumalangkas sa batas. Kumpiyansa din si Salceda na matutuloy ang implementasyon ng MIF sa pagkatapos ng taon. Para kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, simula pa lang ay sablay ng MIF. Wala naman daw kasing sobrang pondo ang gobyerno para dito. Maging ang pagsertipika raw sa batas bilang urgent ay hindi sumunod sa proseso. Mayroon ding petisyon sa Korte Suprema laban sa constitutionality ng MIF. Sina Senator Coco Pimentel at mga dating kinatawan ng bayan muna ang petitioners ng kaso. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, depende raw sa petitioners kung gusto nilang i-withdraw ang kanilang petisyon ngayong suspendido ang pagpapatupad ng MIF. Pero kung hindi naman daw nila iaatras ang petisyon, naghanda ang OSG na magsumite ng kanilang komento sa Korte Suprema. So ganun talaga kagaling po ang ating Presidente Makabayan at ganun po siya katapat sa kanyang responsibilidad. So sa pagiging meticuloso dito ni PBM, at least nakita niya yung butas mga kabayan. At saka sa tingin ko, yung oposisyon ay merong tama dito mga kabayan. Pero alam niyo, napakahirap sabihin yan kasi ang oposisyon, yung grupo nila, parang ayaw ko talaga eh. Allergic ko sa mga kabayan. Pero sa pagkakataon nito, sa point na to, meron pong point yung sila si Hontiveros, sila si Pimentel, yung sila si Ches, na merong butas yung IRR, yung probation mga kabayan. So at least, it's a good thing na ito po yung nakita kagad ni PBM. Kasi ito po yung gagamitin mga kabayan in the future sa mga ayaw sa kanya or sasabihin natin dito na sama-sama sa kanya lagi, nasa gilid niya, pero ok pala mga kabayan, isang salot po ng lipunan, hindi lang natin kilala. Pero ang gusto ko itong malaman, at ilatag po yung pangalan na yun kung sino ang mambabatas na yung mga kabayan. Kasi nga, sabi po ng mga kilala natin ng mga vloggers, daw pa kasi, sabi nila, dalawa daw na mambabatas. Ang gusto kong malaman dito kung sino yun mga kabayan, kasi para pitikin ang gunggong na ito eh. Pitikin natin, sa korte natin yun sa tenga mga kabayan, pasaway. Parang may plano sa dito na magkaroon dito ng demolition job kay PBM in the future mga kabayan. So, dapat lang po, sakto na pong ginawa ito ng PBM kasi yung MIF, hindi naman po ganun kaliit yung budget na inilaan dyan mga kabayan. Yung ini-invest, hindi lang yan billion, trillions yan mga kabayan. Ilang trillions na yan na ilaan dyan. So, dapat magiging pulido yung batas na yung mga kabayan. Sa agree ko dyan na sinuspende po muna ni PBM para ayusin yan ang batas na yan. Okay? So, dito tayo sa next topic mga kabayan. Pag-usapan na natin si BP Sara at saka si BP Sara muna para maintindihan natin at saka ipakita ko mamaya yung post po ni Mr. Sasot Rugando mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Maliit na hamon sa pamumulitika.
Yan ang sinabi ni Vice President Sara Duterte matapos tanggalin ang hinihingi niyang confidential funds sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Hindi pa oras ng pamumulitika. Ito ang sagot ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte matapos siyang hindi pagbigyan ng Kongreso sa inihirit niyang confidential funds sa susunod na taon. 650 million pesos ang kabuang hinihinging confidential funds ng bise. 500 million pesos sana dyan ay sa Office of the Vice President habang 150 million pesos naman sa Department of Education. At kahit inalis na ang kanyang confidential funds, nagpasalamat pa rin si Vice President Duterte sa mga sumuporta sa kanya. Sa kanyang pahayag ngayong araw, sinabi ng bise na naiintindihan niya ang pagkadismaya ng ilan tungkol sa pakikialam sa budget at sa confidential fund. Pero giit niya, maliit lamang ang aniyay mga hamon na ito sa pamumulitika kumpara sa mas matinding pagsubok sa ekonomiya bunsod ng mga gyera sa Israel at Ukraine. May oras din daw para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika. Wala pang pahayag ang Kongreso at ilang miyembro nito kaugnay sa sinabi ng Vice Presidente. Pero ngayong araw din nagpahayag ng suporta ang ilang mambabatas kay House Speaker Martin Romualdez. Kabilang dyan ang District Representatives ng Eastern Visayas. Sa isang joint statement, sinabi nilang nagpakita ng kahangahangang dedikasyon si Romualdez para pagsilbihan ang mga Pilipino. Naging instrumento rin daw si Romualdez para maging produktibo ang kanilang mga sesyon sa Kamara. Sinuportahan din ng Cebu Bloc at Bohol Representative si Romualdez dahil sa anilay huwaran niyang pamumuno sa Kongreso. Actually, meron pong speech itong si BP Sara mga kababayan doon po sa kanyang Facebook account. Ay mahaba po yung speech. At saka ito po ay related po sa kanyang speech. Sabi niya doon na maaga pa daw yung paninira ngayon at saka yung pamumulitika kasi malayo pa po yung election mga kababayan. Yan po ang ibig niyang sabihin. Pero I just want to make myself clear dito sa ating kababayan na suportado ko po si BP Sara. Pero kahit suportado ko si BP Sara, siyempre meron po akong sasabihin sa kanyang mga kababayan. Doon po sa kanyang statement na sinabi na ayaw niya dito sa paninira at sa pamumulitika kasi napakaaga pa daw. Saan ba nag-umpusa yung mga paninira at saka yung mga pamumulitika mga kababayan? Yung ingay-ingay ngayon kasi ang tawag niya paninira daw at saka pamumulitika. Di ba doon po yan nag-umpisa sa kanyang CIF na feeling dito na hindi po ito naaprubahan kaya nag-ingay po itong mga kanya mga vlogger, yung mga Duterte, yung mga pure Duterte vlogger, yung mga DDS. Di ba yun pa nag-umpisa kaya nag-ingay? Lalong-lalo na mayroon po ditong hamon o itong mga expose daw, itong si Mr. Sasot mga kababayan. Di ba doon nag-umpisa? Kasi nagbatuhan na ngayon yung mga BBM vloggers versus dito sa mga DDS na mga rabid vloggers, yung mga anti-Marcos na mga DDS mga kababayan. Di ba dyan po nag-umpisa? Sana man lang kay BP Sara tungkol dito sa kanyang CIF, hindi na sana siya lumapit doon sa kanyang tatay. Di ba nagsumbong sa mga kababayan? So doon po nag-umpisa. So na nagsumbong siya sa kanyang tatay, so ito po sinakyan po kagad ni Kibuloy. So tinawag niya si FPRD para magkaroon dito ng programa, ibalik po yung programa at saka ilalahad niya doon yung mga plano ni BP Sara para po sa kanyang CIF mga kababayan or intelligence funds. So doon nga, siyempre, alam niyo po si FPRD magsalita. So marami mga sasabihin na hindi maganda mga kababayan or iba na kasira dito sa governor natin, nakasira dito sa Kongreso or even sa ating Pangulo, nakasira niya mga kababayan kasi kilala po natin si FPRD, he is a chess master. So dahil siya po ay tatay ni BP Sara, so siyempre magpakatatay mga kababayan. Ayaw natin kung ako po si FPRD, siyempre ang anak ko ayaw ko na mayroong mga lumalabas na mga sabi-sabi na hindi naman maganda at nakasira po ito sa pangalan po ni BP Sara. So normal lang po sa isang tatay na mag-react mga kababayan at saka protektahan po ang kanyang anak. Ganun po ang nangyari. So doon nag-umpisa yung batuhan ng mga DDS ngayon at saka yung mga Marcos vlogger, di ba mga kababayan? So sana hindi na siya doon na nagsumbong sa kanyang tatay. At kaya naman niya ito siguro na resolbahin sa kanyang sarili mga kababayan, 'di ba? Kaya naman yan. Vice President siya Siyempre attorney rin po siya mga kababayan. So alam niya ang kanyang plano at ang kanyang project na para sana dito sa confidential funds. So hindi na kailangan si FPRD. So tingnan tuloy yung nangyari ngayon, nagbatuhan mga kababayan, saka nagsiraan na ngayon. So siya na dito ang nagsasabi, baka siguro hindi niya
niya nagustuhan na nangyari mga kababayan. Kaya sabi niya, napakaaga pa daw yung paninira at yung pamumulitika. So sa kanya kasi nag-umpisa mga kababayan. So anyways, dito na tayo kay Mr. Sasot. Sa statement po na inilabas ni BP Sara mga kababayan, abay merong kinote ho yan. Kinote yung tinag niya at saka nilagyan ng captions. Ngayon, ang kanyang statement doon, ang kanyang full statement speech, hindi yun nagustuhan ni Mr. Sasot mga kababayan. Bakit Sir Ivan? Well, hindi ko alam. Kasi di ba siya po, parang feeling kasi ni Sasot na parang humihingi dito ng pasensya po sa mga nangyayari. Kasi siyempre yung Marcos admin ngayon, parang nasa hotspot kasi, nasa limelight ngayon na lahat ng mga tao nakatingin ngayon dyan, parang feeling na mayroong korupsyon na nangyayari. So ito pong si BP Sara, parang feeling ko lang ito lang kipagkatindi sa kanyang speech, parang siya po ito ang nahingi po ito ng pasensya makabayan. Ito ay hindi nagustuhan ni Mr. Sasot at meron siyang sinabi ito na foul words at hindi ko alam kung ngayon exist pa ba sa kanyang account makabayan. Pakibasa nga yan kung nagmalikmata ba ako. Tingnan yung first nga na word mga kababayan, 'di ba? POTA. Alam na, ayaw ko lang basahin kasi medyo red flag yan sa kay YouTube mga kababayan. So kayo na po magbasa kung siguro na malikmata lang ako mga kababayan. 'Di ba yung word na yan, that is a foul word so yan. So yung word na yan, ginagamit ho yan doon sa mga babae na, alam niyo na yung mga babae po na mga bayaran mga kababayan, pasensya po sa aking term, mga babae po na mga bayaran, yung nagbibigay po ng mga panandalian po ng mga, alam niyo na, ayaw ko lang sabihin, ang pangit naman kasi. Pero ito ang hindi ko nagustuhan kay Sas. Kung siya ba talaga dito totoo na supporter ni BP Sara, bakit niya tinawag na ganyan na word? Di ba ang pangit niya makabayan? Ikaw kayo makabayan, tatawagin tayo ng FOTA or POTA. Di ba ang pangit? Kasi nakaka-degrade ho yan ng pagkatao yung term na yan or word na yan. Vice President ho yan, Sas. Vice President ho yan. Tinatawag mo yung ganyan. Pwede mo naman siyang batikusin. Huwag ka lang gumamit po dito ng mga foul na mga words. Okay na ho yan kasi meron tayong right po, Bill of Rights, press freedom or press of freedom, yung freedom of speech. Karapatan natin yan. Pero sana huwag nating gamitan po ng mga foul words. Ikaw, supporter ka ni BP Sara, supporter ka ng mga Duterte. Ako, supporter na po ako ng Duterte. Nasasaktan rin po ako kapag tinatawag po si BP Sara ng ganun makabayan. Inuulit ko, okay lang po natin batikusin yung mga Duterte. Huwag lang natin gagamitan po ng mga foul ng mga words makabayan. Kasi dapat i-respeto rin po natin. Vice President ho yan. At lalong-lalo na si PBM kasi presidente natin, hindi dapat yan pagsabihan ng mga foul na words. Unlike us, para ka ng pink lawan or dilawan na, di ba yung mga dilawan, laging gumagamit po ng mga foul words makabayan. Di ba, kino-course nila lagi si BP Sara, kino-course nila lagi si PBM kasi sila mga ayaw po dito at hindi nila gusto na si PBBM at si BP Sara yung namuno makabayan. Pero ito kaya si Sas, DDS pa ba kayo ito makabayan? Parang napatanong talaga ko DDS ba talaga to or talagang sumasakay lang to kay sa mga Duterte? Kasi nga, alam niyo mga kababayan, sikat na sikat po yung mga Duterte, baka sumakay lang na to. Ngayon, at alam nyo ba na sa comment po dyan sa baba ng kanyang post, marami talaga itong nagbatikos kay Sas. Sinabihan nga siya na si Sas wala daw ambag sa Pilipinas. Sabi niya, Sas, wala kang ambag sa Pilipinas. At saka maraming nagalit kay Sas mga kababayan. Bakit niya tinawag po na ganun ang word itong si Vice President. Punta tayo mga kababayan dito po sa isang influencer na tinag niya at saka gusto niya ditong gamitin po yung influencer na yan kasi nga itong influencer na to malaki po ang kanyang reach makabayan. I think kilala ho natin si Senyora. Kilala ba natin si Senyora makabayan? 'Di ba sikat na sikat diyan sa Facebook? Yung kanya mga posts is only mga captions lang pero talagang marami pong reactions, marami po itong mga engagements kasi sumasakay siya dito sa mga viral po na mga issue makabayan. Lalong-lalo na sa mga issue po ng mga artista. Ito po itinag po ni Mr. Sasot makabayan at sabi niya, Senyora, ang malaki mo bang pair of assets liquidated by certification or liquidated with receipts? Nag-reply itong si Senyora, sabi niya, liquidated by bayong ni Senyora. Yan lang po ang kanyang comment makabayan. So ito po yung si Senyora ay mautak ko yan. Alam niyo na po yung politics na bakain po ng politics makabayan. So yan lang po ang kanyang comment. Pero itong si Sas, ito feeling ko lang
parang naramdaman dito, ramdaman po ito ni Senyora na siya po ay gagamitin ito ni SAS, mga kababayan. Kasi nga si Senyora, malaki po ang kanyang reach. So kapag gagamitin niya dito si Senyora na mag-ingay tungkol dito sa gusto niyang ipa-audit ng COA itong Kongreso o yung Kamara, baka gusto niya kasi na marinig rin po ito ng maraming Pilipino, mga kababayan, or mabasa ito ng maraming Pilipino. Pero fortunately, it's a good thing hindi siya dito sinakyan ni Senyora, mga kababayan. So siya po ay napahi dito. Alam ko na ginagamit niya itong si Senyora, mga kababayan. Bakit? Kasi meron po nag-comment sa baba. Sabi dito ng isang followers po rin po ni Senyora, at saka mahilig rin po sa politics, at saka I think supporter rin po ito ni Sasot, ni Rogando Sasot. Sabi niya, Senyora, malaki yung reach mo as social media influencer. Tulungan mo kami at kalampagin mo ang Kongreso at Senado regarding sa issue na to. Salamat po. So siguro nabasa ho yan ni Senyora, mga kababayan. So feelings ni Senyora na siya po ito'y gagamitin ni SAS. So at least hindi siya sinakyan ito ni Senyora, mga kababayan. So ngayon, dito na tayo sa very controversial po na merong isang item o isang mga kababayan, basta alam niyo na ipapakita ko lang sa inyo na isinuot po yan sa kanyang mga kababayan dun sa gilid ni SAS Rogando Sasot. So maraming nagtatanong kung ano daw yan. Di ba kung merong malaking badge dito sa gilid, mga kababayan, like for example dyan po sa Pilipinas, sa gobyerno natin, kapag ikaw po ay nagtatrabaho po sa gobyerno natin, di ba mga opisyal, meron pong nilagay po ng mga badge ng mga kababayan. Di ba? So maraming nagtatanong ano daw yung sinuot ni SAS. Pero hanggang ngayon, tikong bibig siya, mga kababayan, wala siyang sagot dito. So ako po ay mananawagan at magkaroon dito tayo dito ng crowdsourcing. Ano sa tingin niyo, mga kababayan, ang yan pong sinuot ni SAS dyan sa gilid? So kung i-zoom in natin, in-check, mga kababayan. So hindi kaya sa government ho yan. O hindi kaya yung kanyang loyalty nasa China na at wala na sa Pilipinas. At alam mo natin si SAS ay nag-aaral ngayon sa China, mga kababayan. Nakikita ko nga sa kanyang mga posts, mga pinag-aralan niya na yung mga pagsusulat po ng mga Chinese, mga kababayan. At saka marami po mga spekulasyon ngayon na naglibot-libot, saka naglipaan na ngayon. Sabi nila, kapag kasi ito si SAS makapasok sa gobyerno natin, baka itong si SAS ay magiging spy or magiging okok dyan sa Pilipinas, mga kababayan. Pero SAS, hindi ko sinasabing totoo yan, ha? Narinig ko lang po yan. At alam ko, nabasa mo rin yan, na maraming nagsasabi na ganyan, na kapag ikaw bumalik sa Pilipinas at baka ikaw makapasok sa gobyerno natin, baka ikaw ay magiging salot ng lipunan. Di ba? Kasi alam mo natin, at lantaran ho yan, na ikaw po ay pro-China. At ano ba talaga ang totoong pakay mo dyan sa China, SAS? Diba? So nga, mga kababayan, alam nyo, nakakatawa kasi nga gusto nila ditong patakbuhin po si SAS bilang senador this coming 2025. Patakbuhin nila si SAS bilang senador, okay ho yan, para makita niya kung paano natin siya ilagay sa inodoro, mga kababayan. Diba? Sabi dito ni Sheila Bernadette Miranda, sabi niya, kaya dapat Madam SAS, ay koreksyon, hindi po Madam si SAS, siya po ay Mr. Sasot. Kaya dapat Mr. Sasot, sa next election, tumakbo kayo sa pagka-senator. Tingnan nyo, gusto nang patakbuhan, mga kababayan. Dahil lang sa isang expose, at saka meron ito siyang challenge sa gobyerno natin, gusto nang patakbuhin po bilang senator si SAS Rogando Sasot. Ang layo po, wala sa kanyang qualifications na bilang senador. Ang layo talaga eh. Sabi niya, kung utak rin lang ang pag-uusapan, ilalampaso, not all, ilalampaso mo ang ibang nakaupo dyan ngayon. Ilalampaso? Ako nanonood ko lagi sa kanyang programa dyan sa SMN, mga kababayan. Hindi naman ko believe to kay SAS, sa totoo lang. Hindi talaga ako believe, mga kababayan. Honestly, ito prangka to, real talk, hindi ako believe to kay SAS, totoo lang. Mas believe ako doon sa isang pure DDS na kung magsalita dito, talagang maintindihan natin, mga kababayan. At saka very constructive magsalita. Yung isa, yung 3 letters lang po, kilala naman natin yun na vlogger. At saka siya po ang pure DDS na vlogger at original at ang pinakauna na DDS, mga kababayan. So kilala niyo yun. Ang kanyang pangalan, 3 letters lang po. Mas believe ako doon kaysa dito kay SAS. Totoo lang, real talk ho yan. Patakbuhin mo ng senador, ang layo naman. I-try mo nga, SAS, tumakbo ka ng senador. Nakakatawa naman. Ang sarap pitikin ng tinga mo eh. So SAS, nasaan na yung tanong ko? Anong ginagawa mo doon sa bahay ni Leni Robredo? Napaka-easy na question na yan. Ayaw mong sagutin. Anong ginagawa niyo doon kay Leni Robredo?
ikaw ba humingi dito ng generous allowance? O ikaw ba humingi dito ng mga budget? Or baka siya po nag-budget dyan sa, sa pagpunta mo dyan sa China, di ba? So anyways, bago na mag-jump po sa ating next topic mga kababayan, syempre, shout out natin po ating mga silent viewers at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Syempre, thank you so much also sa ating mga silent viewers. Thank you nga pala sa ating mga silent viewers kasi unti-unti ko na silang nakilala mga kababayan. Marami po nag-message sa atin dyan sa baba sa ating last vlog. Sila po dahil silent viewers. At saka ang iba, nag-message rin po sa akin sa Facebook account. So, i-shout out mga kababayan ang ating mga channel members. Sila si Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami, Osis Queen, Fiz Calante, Russell T. Rowell, Via Bar at Mel Grace Holmes. Hi to Maiti Baiza, Marquez Hernandez, Rose Guevara, Brian Baltazar, Amy Sarino, Teresita Tumalawan, Leonardo Steliero, Ryan from Virginia, USA. Isyarat natin si Ma'am Carclia, si Beer, Redler, Trexie, Carmen, Lily, Judy, Don Kings, Red1, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Ma'am Ichacha, Ma'am Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jack Ferds of Jack Ferds family. Siya nga pala, shoutout po kay Jack at Tatay Jack. Hello Tatay Jack, kumusta po? And hi to Ma'am Wilma Malabanan, Jillian Quezon, Angelina Arcelia from Toronto, Canada, and hi to Linlin Calma and Gigit Fernandez in Caloocan City. Shoutout po kay Biyahe ni EGTV from South Korea, Elmer Albartira ng Binangunan, Rizal. Hi to Ashen from Cyprus. Hi to Rodolfo and Rosalia Ranada Rabor, Camelia Ranada Rabor, Dungo. And hi to Shane Sibal, Sunny TV, Riras Channel from South Korea, Evelyn Garcia. And hi to Henry Pilausa, Marian Shoko, Wilma Malabanan, and Aurora David. Magabayan, dito na po tayo sa issue po ni Senator Cynthia Villar. Para sabihin natin to, ipakita ko sa inyo yung video makabayan para baka sabihin nyo na fake news si Sir Ivan. Meron kasi siyang training. Meron siyang hearing makabayan doon po sa Senado na pag-usapan nila yung tungkol ito sa SBSI, yung Socorro Bayanihan makabayan. 'Di ba? Pag-may-ari po ng gobyerno natin, yung lupa na tinitirikan ng makabayan. Saka ang dami po ng mga members po ng Socorro, 3,000 plus sila makabayan. So ayon po sa DNR, 1,000 plus daw yung pamilya. Ang gusto kasi dito ni Villar makabayan para layasin na itong SBSI doon sa Socorro. At saka ang sabi kasi dito ng taga DNR, hindi daw ganoon ka-easy kasi marami sa makabayan. So ang problema dito, ang sinabi at ang sagot po dito ni Villar, bigyan na daw ng pera makabayan. Kasi kapag merong pera, susunod sila kaagad kapag merong pera makabayan. 'Di ba? Feelings natin at saka ang dating po ng kanyang pagsabi ay parang nagiging mukhang pera dito yung taga SBSI makabayan. Diba kahit ganun sila, dapat hindi natin pagsabihan na ganyan po, okay? So para maintindihan natin yung balita, let's watch this! Tinawag ni Senadora Cynthia Villar na sindikato ang grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated. Kinwestiyon din ng DNR kung bakit hindi mapaalis ang grupo sa Sitio Kapihan na protected area ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Dinideputize po natin itong mga communities na to. Hindi makapagdesisyon dahil tila takot. Ganyan inilarawan ni Senator Cynthia Villar ang Department of Environment and Natural Resources. Hindi pa rin kasi dito napapaalis ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte. Yan ay kahit pa malinaw na protected area ng gobyerno ang naturang lugar. Higit 3,000 ang populasyon ng SBSI sa Sitio Kapihan. Pero sabi ng DNR sa kanilang budget hearing sa Senado, 1 tao na lang sa buong SBSI ang ginawaran ng karapatang manatili sa lugar. Sa bisa ito ng Protected Area Community-Based Resource Management Agreement o PACBARMA. So technically, yung mga tao po doon hindi na sila tenured. Isa lang po, si Oscar Arcular. He was the only one remaining. Pati po si Senyor Aguila hindi tenured migrant. Kaliwat ka ng paglabag sa DNR permit ang nakita rin daw ng ahensya nang bumisita ang kanilang team sa SBSI compound kamakailan lang. Kabilang na dyan ang pagpapatayo ng checkpoints, volleyball court, radio station at maging ng recording studio. Sa kabila nito, hindi raw basta-basta mapaalis ng DNR ang mga miyembro ng SBSI. Kasi ang mahirap po ma'am,
if we decide right away, the resettlement is one issue because these are around 3,000 individuals. But families yan. Sabi mo, how many families? 1,200 po ang families. Ang dali-dali sa amin ng 1,000. Maghahanap ka lang ng NHA project, ililipat mo sila doon. Wag ganyan ang approach nyo, parang takot na takot kayo, wala kayong decisiveness. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, may lupa naman daw na pwedeng paglipatan ng SBSI members sa Surigao City. Yun nga lang, malayo ito mula sa bayan ng Socorro. Kaya nangangamba ang DNR kung papayag ba dito ang mga miyembro ng SBSI. Subject for validation. Wala naman silang choice eh. Huwag mong sasabihin okay, wala silang choice. Pag binigyan mo sila ng choice, hindi susunod yan. Kasi you cannot, illegal sila dun eh. Sabi pa ng senadora, dapat alukin na ng pera ang mga taga-SBSI para mahikayat silang umalis sa Sitio Kapihan. Diba? Hindi yan nalipat na hindi binibigyan ng pera. Ako sanay na ako dyan. Kahit bigyan mo ng bahay yan, pag hindi mo binigyan ng pera, ayaw lumipat. Inakusahan din ni Villar na isang sindikato ang SBSI. Ako, pagtingin ko pa lang dyan, sindikato yan. Kasi alam mo, yung tunay na nangangailangan ng bahay, bigyan mo ng bahay, tuwan-tuwa. Pero yung syndicate, pera ang gusto, napakalaking pera. Sa huli, inaprubahan ng Senate Finance Subcommittee ang panukalang 24.5 billion pesos na budget para sa DNR-attached agencies para sa susunod na taon. Breaking news. Dahil sa di umano'y pagsisinungaling at pilit na pinagtatakpan umano si Senior Aguila at iba pang namumuno ng SBSI, pinasabi na ang Secretary ng Socorro Bayanihan Services Incorporated or SBSI. Ito ay ayon sa post ng dating SBSI member na si Ma'am Dayan Dantes. Ayan na, mananagot ka na ngayon. Now face the consequence. Ang caption ni Dayan Dantes. Matatandaang may isang tatay ang nagsumbong kay Senator Bato de la Rosa na di umano'y inilipat ng grupo ang bangkay ng kanyang anak sa bagong hindi rehistradong sementeryo. Habang itinanggi naman ito ng SBSI Secretary na si Chinga Lea Samson at sinabing hindi sila gumawa ng bagong sementeryo. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, ang bata ay anak ni alias Dennis na namatay noong 2021. Dahil ayaw ni Senior Aguila na ipagamot sa lungsod, inilibing ang bata sa isang puntod pero kalaunan ay napag-alaman ni Dennis na nilipat pala dito sa puntod na ito. Wala siya noong nilipat. Ngayon niya lang ulit nasulyapan ang bangkay ng kanyang anak. Ayon kay Randolph, ang ama ng nasabing bata, kaya daw namamatay ang mga bata doon sa Sitio Kapihan ay dahil binabawalan daw sila ni Senior Aguila na magpa-ospital sa baba. Sa pagbisita ni Senador Bato de la Rosa sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte, kumbinsido siya na isang ang kulto ang Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Sino bang matinong tao na iinom ng tae ng kambing para gumaling siya? Tila bulag at sunod-sunuran sa utos ng kanilang mga lider. Ganyan inilarawan ni Senator Bato de la Rosa ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na nakatira sa Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Nasabi ni de la Rosa matapos niyang kausapin ng ilang miyembro ng SBSI sa pagbisita niya sa sitio nitong Sabado. Kumbinsido tuloy ang senador na isang kulto ang samahan. Talaga lumalabas sa kulto ito by all definitions, by all elements of a cult, andon makikita mo sa SBSI. Yung strict reverence to a single personality. Yan yung kulto eh. Halata rin daw na pinagtatakpan ng mga miyembro ng SBSI ang kanilang leader na kung tawagin nila ay Senior Aguila. Halata na parang rehearsed yung kanilang mga sagot. Parang may pinagtakpan talaga at ayaw nilang madadawit sa legal problems yung kanilang leader na si Senior Aguila.
Mukhang pinagandaan din daw ng grupo ang kanyang pagdating noong Sabado. Mala-fiesta kasi ang pagsalubong sa kanya ng mga miyembro ng SBSI. Ang pagbisita ni De La Rosa ay bahagi ng investigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa mga isyu ng umunoy pang-aabuso ng SBSI sa kanilang mga miyembro. Kasama rin sa ocular inspection ng staff ni Senator Risa Ontiveros. Ayon sa senadora, mas malala pa sa kanilang pinangangambahan ang mga nakitang irregularidad. Hindi raw bababa sa 22 child marriages ang naitala sa Sitio Kapihan. Ang mas nakakalungkot pa raw ay nagbunga ng mga anak ang ilang child marriages. Wala rin daw maayos sa listahan at record keeping ang SBSI ukol sa mga namatay sa Sitio Kapihan at kung ano ang kanilang ikinamatay at saan sila nakalibing. Malinaw daw yang labag sa batas. Pinaiimbestigahan ni Senator De La Rosa ang illegal na libingan kung saan nakalagak ang nasa 20 bata. Tsaka, titingnan rin natin yung mga posibleng mga circumstances behind the death of these children. Sa kabilang banda, wala raw nakikita si De La Rosa na ebidensya na may private army at shabu laboratory sa sitio. Hanggang sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Senado sila Senyor Aguila at 3 pang ibang lider ng SBSI. Magpapatawag pa raw ng isang pagdinig si Senator De La Rosa kung saan paharapin ang grupo nila Senyor Aguila. Palalayain lamang daw sila oras na maging kontento ang mga senador sa kanilang mga isasagot. Matapos ng ikalawang hearing, agad na raw tatrabahuin ng komite ni De La Rosa ang rekomendasyon nila kaugnay ng grupo. Okay mga kabayan, so pupunta na tayo sa balita na kung saan tungkol sa aking question of the day. Yung sabi ko na napapanahon na ba na ipagbabawal sa Pilipinas yung pagpalabas po ng mga malaswa na mga movie? Okay, so before tayo pupunta doon mga kabayan, shout out natin po si Ensoliel Farrar, kasama rin natin si Leah Finlay, nandiyan rin po si Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian Hasmin at Dayday. Hi to Rolando Madarang, Sagittarius, Lorelei Bernardo, nandiyan rin po si Ma'am Angelita Holsinger, Belly Chu, Kim Katz, Joby Montero, Leonardo Manansala, and hi to Jima Ramirez, Merlin Carlos, and Barkadahan Forever FM. So mga kabayan, para maintindihan natin yung balita, let's watch this! May mga sexy stars na ayaw na mag-stop na sa kanilang mga shows, ayaw na nila maghubad sa mga TV, mga social media, kasi natatakot na sila na mademanda sila. Kasi in this case, 20 years imprisonment per video na i-upload nila, yun ang magiging liability or magiging penalty nila. Ang issue dyan, may batas ba sa Pilipinas about obscene publication, immoral publication, or indecent publication? Kasi the law may be harsh, but it is the law. And based on our research, may batas sa Pilipinas about immoral and obscene publications na pinagbawal. And of course, tataas pa ang penalty because in relation to cybercrime, mas tataas ang penalty. Ang advocacy ng KSMBPI is to act as watchdog sa social media ng Pilipinas and cyberspace ng Pilipinas. Ito yung pag-file natin ng mga kaso ng mga celebrities na gumagawa ng mga obscene, immoral publication. Umpisa lang yan sa mga gagawin ng KSMBPI. Because of the filing of the case, may mga sexy stars na ayaw na mag-stop na sa kanilang mga shows, ayaw na nila maghubad sa mga TV, mga social media, kasi natatakot na sila na mademanda sila. Kasi in this case, 20 years imprisonment per video na i-upload nila, yun ang magiging liability or magiging penalty nila. So based on our, may mga nagsasabi sa atin na may mga ibang mga sexy actress na ayaw ng maglabas ng mga sexy movies. Second, may lumalapit din sa atin na mga social media influencer, mga celebrities na binubugaw sila ng kanilang mga managers, ng kanilang mga producers, which ang ginagawa natin ngayon is to conduct investigation sa mga nangyayari sa show business. Kasi we will also help them to give them legal services na idemanda ang kanilang mga managers, mga anong tawag doon, mga even directors, producers, or even show business media personality.
nagbubugaw sa mga tao na to. So we will file also human trafficking and sexual harassment against these producers, mga directors, and we will act as lawyer sa mga celebrities na nabubugaw. Kuya Mark, enforcement lang pala ang problema dito sa issue na to? Mahigpit na enforcement mula sa pamahalaan. Enforcement lang kasi may batas na sa Pilipinas, 1930s pa ito or 1940s pa ito na batas, revised penal code pa ito. So itong batas na ito matagal na. So 1930s, 1940s, 70, 80-year-old law, and pinataas lang pinabigat lang because of the cybercrime. Kasi noong panahon na yon, walang cybercrime. So 1 degree higher ang maging penalty. Siguro gagawa kay Mark ng task force ang pamahalaan laban dito. Sana this is a message sa KSMBPI sa ating pamahalaan na sana bigyan ng ngipin itong MTRCB or gagawa ng isang agency na mag-focus lang sa social media, na magbantay sa social media kasi dami nang nag-aabuso ngayon sa social media. Ginagamit nila sa negosyo, inaabuso nila sa social media. Like for example, yung mga streaming application na wala tayong enough law about that. So that's why kailangan this is a good message sa ating pamahalaan na they will study a good law, they will propose a good law or pass a good law that will regulate the social media and the cyberspace ng Pilipinas. Attorney Mark, may buntag si Admar pa ito. Ano naman ang masasabi nyo sa mga rason nila na art ito? Ito ay isang art, ito ay isang entertainment at parte ng kanilang kalayaan. Meron namang kalayaan din ang publiko na huwag manood. Meron namang, lalo na sa social media, iwasan daw yun. Pero anong masasabi mo dito sa rason nila? Ito yung tinatawag na kalayaan, yes. May freedom of press tayo. May freedom to express our art, our expression. Right natin yan bilang isang democratic and a Republican country. But that right is not absolute. May mga limitations. Ano yung mga limitations na yan? Number one, yung law on libel in relation to cyber libel. And second, itong tinatawag na Article 201 in relation to cyber libel. Ano itong Article 201? Ito yung mga obscene publication, immoral publication, including publications that is against public policy. So kasama doon yung mga nagpapakita ng mga maselang bahagi ng katawan, nagpapasexy na sobrang-sobra na. So yun ang tinatawag na inimanda talaga natin. So that is the advocacy. This is an advocacy-based organization. KSMBPI is not part of the government. This is an advocacy organization that will protect the moral decency ng ating mga kababayan. This is not for our self-interest. This is for God, for country, and sa ating lahat ng mga kababayan. Sa tingin nyo po ba kayang maiwasan yung mga ganong content at yung public ay magiging happy pa rin at ma-entertain at ma-appreciate pa rin po yung art? Yes, pwedeng maiwasan yan through information dissemination. Itong ginagawa ng KSMBPI is to give message to our government and to the public na paghinay-hinay kayo sa mga ginagawa niyo sa social media kasi may mga watchdog na nagbabantay sa social media ngayon. And second, message to sa ating government, sa ating pamahalaan na at least mag-i-review sana nila yung batas ng Pilipinas about cybercrime, about cyberspace, and in relation to freedom of art and freedom of expression kasi nakukorrupt na ang mindset ng taong bayan and kailangan yan natin i-bantayan and i-regulate. Attorney, unahan ko na. Meron daw kayong sasampahan ng kaso ngayong umaga. Sino po ito at ano po ang grounds? Ang demanda natin ngayong umaga, as promised last week, we will file also criminal case against AJ Rabal. 13 counts ng Article 201 in relation to
cybercrime, 13 counts. Kung yung last week si Angelique Kang, 6 counts lang yon, itong si AJ Rabal, 13 counts. Ito namang isa, si Miss Misola, na 12 counts naman sa kanya. But of course, nagsasabi na siya na mag-stop na daw siya na magbomba, but we will know. Mag-stop na daw siya, ayaw na daw niya pigilan na daw niya yung pagpa-sexy sa mga television. Let's see kung panindigan niya yung sinasabi niya. But as of now, tuloy ang kaso laban sa kanya, 12 counts of Article 201 of the Revised Penal Code in relation to cybercrime. And itong si Miss Asi, I forgot the family name of Miss Asi, 1 count siya ng cybercrime, Article 201 in relation to cybercrime. Attorney, halimbawa, yung sinabi mo na uurong daw at i-delete yung mga content at talagang totohanin, no, na mag-out na doon sa mga content na ganoon. Iuurong din ba ng KSM-BPI yung kaso? We will reconsider. Yun ang promise namin, pag they will stop yung ginagawa nila, pigilan na nila yung ginagawa nila na mapapakita ng mga ganyang eksena, tapos hindi art naman yan, kundi bastos naman talaga yan. Kung pigilan nila yan, we will reconsider withdrawing our criminal case. Alright, maraming salamat po, Attorney Mark, sa inyo pong panahon ngayong umaga at mabuhay po ang case. Para sa akin, makabayan, ang opinion ko lang hindi naman dapat kailangan ipagbabawal na sa Pilipinas yung mga, alam niyo po, yung mga hubo-hubo po ng mga movies. Hindi na kailangan. Para sa akin lang kasi meron naman mga exclusive po yan ng mga websites. For example, noon, alam niyo, kilala naman natin yung mga stars noon sa year 90s. Kilala ba natin sila si Aramina, sila si Joyce Jimenez, si Usang, si makabayan, Rosana Roses, at saka yung, siyempre, ipakita ko lang po yung mga pictures. Alam nyo ba na crush po si Joyce Jimenez ni Sir Ivan? 90s mga kabayan. Pero crush ko yan si Joyce Jimenez. Ang ganda naman kasi. Sino ba nakilala ito kay Joyce Jimenez? At saka kabilang rin po dyan mga kabayan yung partner po ni alam nyo na, kilala yung first na picture na yan. Noon kasi, di ba, nakatulong naman po sila mga kabayan sa ekonomiya natin. Sa isang aspito mga kabayan, nagbabayad sila ng tax mga kabayan. So yung ibinibayad na dito na tax, malaki ho yan. Bakit? Kasi patok na patok po sila doon po sa mga ibang mga tao. Kasi di ba, meron silang mga platform na pinapasukan mga kabayan o yung exclusive po ito ng mga applications, like for example yung Viva Max at saka pati yung iba. Kasi yung Viva Max, nagbabayad din po yan ng tax mga kabayan at saka malaki po na tax ang binabayaran dyan. At saka dito rin po sa mga producers, siyempre yung mga producers po na gumagawa ng mga klaseng na mga movies, nagbabayad rin po yan ng tax mga kabayan. So malaki rin po silang naambag dito sa ekonomiya natin. At saka malaking tulong rin po sila mga kabayan. Ito joke lang Kaya nga matangkad yung mga lalaki ngayon dahil sa kanila. Totoo yan. Joke lang naman, joke lang. Bakit tumatangkad Sir Ivan? Alam niyo na po, nakatangkad rin naman yun Bakit kaya? Siguro kaya matangkad si Sir Ivan dahil sa kanila mga kabayan. Alam niyo, nakakatawa kasi noon, ito joke lang sa atin to Noon nag-aaral ako 90s, yung notebook ko mga kabayan sa high school pa ako. Meron akong picture ni Joyce Jimenez sa likod, pero hindi yung hubo na picture ni Joyce. Yung lang yung formal niya na attire mga kabayan. Ang ganda naman kasi tingnan ni Ma'am Joyce Jimenez. Hello Ma'am Joyce, kamusta? At saka, for me, hindi na kailangan po na, ito Ivan sa Pilipinas. So siguro ang kailangan itong gawin dito, meron pong strictly exclusivity, yung tawag po yan, exclusive mga kabayan ng mga platforms. Like for example, di ba, ang kailangan po ito makapanood dyan, yung sakto lang po sa edad, yung 18 pataas, at saka hindi rin po to dapat ang kanilang mga hubo-hubo po na mga videos na lalabas sa mga Facebook account. Hindi dapat mga kabayan. So doon lang po sa mga exclusive po ng mga platforms. I think okay naman ho yan. Sana makonsider ho yan ni attorney yung nagsalita ka ng makabayan. So, di ba? So, anyways, yan po yung mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot na po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw mga kabayan, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo po kami ng lakas na huwag gumanti ng masama sa masama,
kundi maging mapagpasensya kami at mas umasa sa katarungan mo. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang busy na mahal ang masa.